Unang-una sa pagtatanim ng ampalaya, kailangan nating gumawa ng gardening soil. Yung gardening soil na tinatawag, yung gagamitin natin parang pundasyon ng tanim. Mula sa pag-seedlings hanggang transplanting. Unang-una, bago ka makagawa ng magandang klase ng lupa ng vegetable garden, soil gardening, dapat mo siyang isalang sa buhangin para pinong-pino yung lupa. Para paglagay sa seedling tray or gumawa ka ng lukong, madali lang siyang tumubo. 3 to 5 days, may tubo na siya. At saka yung buto, hindi siya maipit. Tuloy-tuloy ang pagtubo niya para maganda yung tubo sa tanim. Pangalawa, sa land preparation. Pag hindi maganda yung land preparation, posible na yung tanim magiging malnourished. Kahit anong klaseng abono ilagay mo, hindi siya suitable kasi yung mga gamot niya, yung mga principal rooting niya na sa palibot, mahirapan yung tanim na kumuha ng nutrients ng lupa. Sa mulching pala, kailangan na diskarte paano paglagay. Kailangan nasa 2 or 3 tao magtulong-tulong para ilagay ang mulching sa isang plot ng pananim. Depende na sa inyo kung gaano kalapad yung mulching, ganon din kalapad yung ginawang plot. Ang kagandahan kasi ng ganitong teknolohiya, ang tanim hindi siya ma-disturbo kasi tuloy-tuloy yung paglalagay natin ng abono, medisina, at saka yung mga insekto, parang di siya masyadong marami umatake. Matapos tayo sa mulching, punta na naman tayo sa paano siya i-handle sa pagbubutas. Ang unang gawin para mabutasan yung mulching, magpainit po tayo ng lata ng 2 days or anong lata na yung katamtaman lang din yung butas ng mulching. Yung palang makikita natin na butas na 4 sa may gilid or perimeter ng tanim, parang teknolohiya na rin yan na doon natin ilalagay yung mga abono para hindi siya over-fertilizing. At saka pag lumaki kasi yung tanim, tataas din yung ugat ng tanim, kaya doon natin inilalagay yung lalagyan ng fertilizer, hindi sa may mismong puno ng tanim. Itadagdag natin yung sa fertilizing ng pananim. After transplanting, galing sa seedling, 3 days to 4 days, kailangan na tayong maglagay ng fertilizer. Ang average ng fertilizer nasa 0.50 grams or isang lata lang ng sardinas sa isang balding tubig. Tapos lagyan lang natin ng abono. After 3 times tayo makalagay ng 4600. Pangatlo, ang trillings sa ampalaya ay unang-una, kailangan ilagay yung 2 straw, yung hard twine at saka soft twine. Sa sentro ng pananim, kailangan may kawayan. Kung makikita niyo na may lalagyan para siyang hagdan. Pero ang tawag niyan, sigsag tying. Sa taas naman, kailangan din na may ganyan na tying para doon umakyat yung puno ng gulay. Sa trailings, kailangan na nauna yung trailings kaysa tanim. Ang explanation nun, hindi natin kaya na habulin yung tubo ng pananim, kagaya ng ampalaya. Kaya yung iba, failure yung pagtatanim nila. Pero pag nasubukan ninyo na mauna yung trailings bago yung pananim, mas maganda yung tubo kasi hindi na madisturbo yung pananim. Tuloy-tuloy yung pagtubo nila na makaakyat doon sa trailings. Pag nakalagay na siya doon, tuloy-tuloy yung bunga niya. Ang pangapat, kailangan din masunod yung protocol ng pag-aabuno, pag-spray, mula pagtanim. Nasa 35 to 45 days, may bunga na siya. Mag-start na tayo mag-harvest.